Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Morning. Nanyayahan ko po ang bawat isa na maupo na. Magpapasimula na po tayo. Yan, marami pa pong bakante dito sa unahan. Mangyaring pakipunoan po. Para po sa mga darating, hindi po sila mahirapan. Ngayong umaga po tayo po ay aawit ng isang himno na kung saan inihahayag po nito yung katangian ng ating Diyos na sasambahin ngayong umaga. Awitin po natin, Kabanal-banalang Diyos. Diyos
Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo na ng buwan ng Nobyembre at muli kagalakan at kalakasan para po sa bawat isa na matagpuan po tayo sa lugar na ito ng panambahan. Simulan po natin ang ating gawain sa pamamagitan ng pagkilala at pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa buhay po ng ilan sa ating mga kapatid na nagdiwang ng mga kaarawan at anibersaryo. Para po sa buwan ng Nobyembre, nung ika-11, birthday po ng ating Pastor Rex Mendoza. Ganoon din po ni Kuya Arlan John J. Arlo. Nung 12 naman po, si Ate Jewel Irlanda. At nung pong 13, sina Ate Laarni Gonzalez at Ate Cheryl Alibayan. Muli, happy birthday po sa ating mga kapatid. Ganoon din naman po, nagdaos po ng anibersaryo ang ating pong mga kapatid, Mr. and Mrs. Francis and Baby Ruth Lirio. Happy anniversary po sa inyo po. The sovereign power of the Almighty in evangelism and discipleship. Muli, ito po ang ating tema ngayong buwan. Pagpapahayag na maging sa kagawain ng pag-iibanghelyo at pagdidisipulo, ang Diyos ang siyang soberanong kumikilos, nagtuturo at nagpapala sa pamamagitan ng kanyang kinatawan sa lupa, ang Iglesia. Isang katanungan, kung ang Diyos ang siyang nangunguna sa gawaing ito, at meron pa rin po tayo mga kapatid na hindi sumasampalataya, nangangahulugan bang siya ay nabibigo sa kanyang misyon? Nabibigo ba ang kanyang mga salita? Ang sagot po natin, hinding-hindi. Ang Diyos na ating kinikilala ay Diyos na mapanagumpay. Ang pag-iibanghelyo ay maaaring mayroong dalawang layunin, ang magdulot ng pagpapala o di kaya naman ay paghatol. Para sa mga nangaligtas, ito ay pagpapala sang-ayon sa Roma chapter 1, verse 16. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ngunit sa mga napapahamak, ito po ay paghatol nila sa kanilang mga sarili. John chapter 3, verse 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang mga hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi sila sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Tulad po ng nahayag sa kasulatan, dumating ang ilaw sa sanlibutan, ngunit hindi sila lumapit sa ilaw. Sa halip ay mas inibig ang kadiliman, kung kaya't nakaamba na sa kanila ang palakol ng kaparusahan. Alinman po sa mga layuning ito, ang Diyos ay matagumpay. Kaligtasan para sa mga kinahabagan, kaparusahan para po sa mga sumuway. Mga kapatid, sa biyaya po ng Panginoon, isa po tayo sa mga nakatanggap ng habag ng Diyos. Mga hindi karapat-dapat ngunit minarapat, mga marurumi ngunit nilinis, mga di banal ngunit pinapabanal. At sa lahat po ng ito, wala po tayong bahagi. Tanging dahil lamang sa banal na dugo ng Panginoon kung kaya tayo po ay nakalalapit. Bilang tugon, tayo po ay sumamba sa Diyos. Kilalanin ang kanyang kalakilaan, kilalanin ang kanyang kapangyarihan, at tanging siya at siya lamang aluwalhatiin, paglingkuran at pasalamatan. Sa pagsama po ng banal na Espiritu, tayo po ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Welcome po sa ating C4 Worship Service. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon, kilalanin kung sino siya. Siya po ay Diyos na dakila.
na tumawid sa Kanya at makita ng lahat na Diyos ay dakila. Sabi po sa Roma, Kabanatang 12, talatang 1 at 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Tayo po ay linggo-linggong may ginagawang sama-samang pagsamba at pagtitipon. Mahalaga na alam natin yung konteksto ng pagsamba. Sa mga iglesia may panawagan si Apostol Pablo na ialay ang ating mga sarili bilang handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ito po ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. So atin pong sabay-sabay basahin ang samba. Handa, basa. Sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad na mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marubtob po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo pong lahat ay tumungo at tayo ay manalangin. Kinikilala namin, O Diyos, ang inyong kabanalan. At kinikilala namin, Panginoon, na walang makapaglilihim sa inyo. Ang aming buhay sa inyong harapan sa loob ng isang linggong lumipas ay hayag. At alam mo kung anong uring pamumuhay ang aming ipinamuhay. Sa umagang ito ng aming pong pagdulog sa inyong harapan sa pamamagitan ng aming sama-samang pagsamba sa espiritu at katotohanan, aming pong hinihiling na pakalinisin niyo po ang bawat isa sa amin, ang aming isipan, ang aming puso at ang aming buong pagkatao, na sa aming pong pagsambang ito, hindi ang aming sarili ang mataas, kundi ang pangalan mo ang maparangalan. Ikaw lamang ang aming itataas, ikaw lamang ang aming sasambahin, ikaw lamang ang aming papupurihan at dadakilain sa umagang ito. Masumpungan ang bawat sa amin ay totoong nagtatapat sa inyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Patuloy po tayong sumamba, sambahin ang Haring Banal. Ang
Tayo po ay darako ngayon sa ating pagkakaloob. Atin pong sabay-sabay na bigkasin. Ako ay isang katiwala. Ready? And ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Patuloy po tayong umawit. Sa bahaging ito, tayo ay sasamba sa pamamagitan ng pagkakaloob. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to behold. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine for you as sparkling gold, to be pleasing you. This is all I really want to be pleasing you. This is all I really want to be pleasing you. This is all I really want to do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. This is all I really want to do. Naanyayahan po ang kapulungan na tumayo para sa ating pag-awit ng pasasalamat. Tunay nga po, aming Ama, nagpapasalamat kami dahil alam po namin na ang lahat ng bagay, ang lahat ng anumang mayroon kami ay nagmumula lamang sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, dahil tunay na ang inyong biyaya ay sapat sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, sa aming munting mga kaloob, ipinagkakatiwala po namin ito sa inyo, Panginoon. Nais namin kayong parangalan sa mga nalipon na mga pagpapalang ito at dalangin namin na nawa nga po kayo ang patuloy na maitaas, magamit ang mga pwerang ito, Panginoon, upang lalo pang lumaganap ang inyong gawain dito sa lupa.
Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na maging mabuting katiwala ng mga pagpapalang ito at dalangin po namin na kayo po ang patuloy na gumamit dito, Panginoon, upang marami pa, Panginoon, ang maabot, marami pa ang mabahagi ng inyong salita at magamit ito, Panginoon, tanging sa kapurihan lamang ng inyong banal na pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Hari at Tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Para po sa kapahayagan ng salita ng Diyos sa umagang ito, ang teksto po ay matatagpuan natin sa Juan, Kabanata 4, talata 11 hanggang 24. At inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo para sa paggalang ng salita ng Diyos. Juan, Kabanata 4, talata 11 hanggang 24. Babasa po ako sa salinang ang Biblia at sundan niyo po sa inyong mga sipi. Verse 19. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay ang Jerusalem. Sinabi sa kanya ni Jesus, Babae, maniwala ka sa akin, na darating ang oras na iyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos sa Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Makakapuno po tayo. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Parang malungkot po yata kayo Noong nakaraang buwan ay ating pong pinag-usapan ang patungkol sa pagsamba at gaya po ng aking nabanggit sa inyo last time ay magkakaroon po ito ng part 2. At ito na po itong part 2 ngayong araw na ito. Alam ko po na ang karamihan sa atin dito ay sobrang pamilyar na sa salitang worship. At marami sa atin dito ay alam na natin ang ibig sabihin ng pagsamba. Subalit ayahan po ninyo na sa araw na ito, sa oras na ito ay dagdagan pa natin ang ating nalalaman at magkaroon pa rin tayo ng mas malalim na kaunawaan patungkol sa kahalagahan ng pagsamba. Nais kong simulan ito sa pagbibigay ng 3 kahulugan ng pagsamba mula sa iba't ibang mga pastor at mga theologian. Number 1 is galing kay John MacArthur. Ang sabi niya, ang pagsamba ay ang ating panloob na pagkatao na tumutugon ng pagpupuri para sa kabuuan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pag-uugali, gawa, kaisipan at mga salita base sa katotohanan ng Diyos kung paano niya inihayag ang kanyang sarili. Ayon naman kay William Temple, ang sumamba ay ang gisingin, ang konsensya sa pamagitan ng kabanalan ng Diyos, ang pakanin ang kaisipan ng katotohanan ng Diyos, nalinisin ang imahinasyon sa pamagitan ng kagandahan ng Diyos, nabuksan ng puso at ang puso sa pag-ibig sa Diyos at ibigay ang kalooban sa layunin ng Diyos.
Ayon naman kay Pastor Steve Cole, ang pagsamba ay ang pangloob na pag-uugali at pakiramdam ng pagkamangha, paggalang, pasasalamat at pag-ibig sa Diyos na nagreresulta mula sa pagkakaroon ng realisasyon kung sino siya at kung ano tayo. Yan ay ilan lamang sa mga katotohanan na dapat nating malaman patungkol sa pagsamba, at yan po ay mga katotohanan makikita natin sa ating teksto ngayong umaga. Kaya muli mga kapatid, bago tayo mag-aral, tayo muna dumako sa Panginoon sa panalangin. Uwaming Diyos, muli kami ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Sa oras na ito kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, na kami ay mapuno ng pagsamba. Ang aming puso at isipan ay aming maituon sa iyo upang kami ay mapagpala ng iyong presensya at ang aming buhay ay maiayon namin sa iyo. Nawa Panginoon, ngayong araw na ito ay muli mo kaming makikita ng mga tunay na mananamba. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. For the second time mga kapatid, ay nais ko kayong anihan muli sa John chapter 4 at muli nating babasahin ng ating teksto para lalo nating maintindihan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi po ng verse 19 ng ating pong binasa kanina, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napag-aalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ang sangdakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya ay sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras at kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Darapat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananampalataya ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Juan, kabanatang 4, talatang 11 hanggang 24. Nawa ay pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng Kanyang nagpapabanal na salita. Pinamagatan ko po muli ang ating mensahe ngayong araw na ito, na humahanap ang Diyos ng tunay na mananamba part 2. Magkaroon lang tayo ng konting review. Ano po? Ang talatang ito na ating binasa, sa context po nito ito ay tagpo sa pagitan ng Panginoong Jesucristo na isang Hudyo at ng isang babaeng Samaritana. Sa pag-uusap na ito ng ating Panginoong Jesus ay hindi mahirap na makita kung ano yung focus, kung ano yung kanilang pinag-uusapan. At maliwanag dito ng kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa totoong pagsamba. Matapos mahalata ng babaeng Samaritana na tila isang propeta ang kanyang kausap dahil nasabi sa kanya ng Panginoon ang tungkol sa kanyang nakaraan, ito ay tungkol sa kanyang buhay ng imoralidad sapagkat siya ay nagkaroon ng maraming asawa, ay nagtataka siya sapagkat hindi naman niya kilala ang babaeng ito pero nasabi ang kanyang buhay. At dahil po dito, ang ginawa ng babae ay dinala ang usapan sa usapin ng pagsamba. Kumbaga, pinag-uusapan ay kasalanan, pero biglang dinivert ng usapan sa usapin ng pagsamba. At marahil ang dahilan dito ay upang ilihis o iiwas ang usapin sa kasalanan. Dahil nga ang kausap niya ay isang propeta, ang gusto niyang malaman ngayon ay kung ano ang sinasabi patungkol sa pagsamba. Bilang nakahalata niyang propeta ang kanyang kausap, gusto niya ngayon na malaman mula sa bibig ng isang propeta, lalo na ng isang Hudyo,
kung saan nga ba ang tamang lugar ng pagsamba sa Diyos. Kaya ang sinabi niya sa verse 20, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. Ang tinutukoy po dito ay ang Gerizim. At sinasabi niyo na sa Jerusalem ang siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. So makikita natin na merong dalawang pananaw, meron silang iisang iniisip, pagsamba, pero magkaiba yung lugar na kanilang iniisip. Ang mga Samaritano, ang iniisip nila, sasambahin namin ng Diyos sa bundok ng Gerizim, samantalang ang mga Hudyo, sasambahin namin ng Diyos sa Jerusalem. Makikita natin dito ang isang napakagandang bagay na sa kabila na hindi pa mananampalataya ang babaeng Samaritana, sa kanyang puso at isipan ay meron siyang pagpapahalaga na malaman ang patungkol sa tamang pagsamba. Iniisip niya na tama ba na kami ay dito sumamba o ang tama ay doon kami sumamba sa Jerusalem. Kaya lamang may sinabi sa kanya ang Panginoon na isang masakit na katotohanan. At ang sabi niya ay ganito, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Masakit po itong sa pandinig ng isang babaeng Samaritana dahil inaakala niya na baka bigyan siya ng kumpirmasyon na tama ang kanilang ginagawa. Pero ang sinabi sa kanya ng Panginoong Yesus, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Dito ay pinunto ng Panginoong Yesus ang ugat ng problema, ang kanilang pagsamba, bagamat may kasikasigan, pero walang tamang kaalaman. Bagamat sumasamba ang mga Samaritano sa Diyos, pero ang problema ay hindi nila kilala ang Diyos na kanilang sinasamba. Kulang ang kanilang pagkakilala sa tunay na Diyos at nagbunga rin ito ng maling paraan ng pagsamba. Ito ay mahirap tanggapin dahil binabasag nito ang kanilang mahabang tradisyon, ang kanilang mahabang paniniwala, ang kanilang pakiramdam na sila ay nasa tama. Subalit, tandaan natin ito mga kapatid, na sinabi ito ng Panginoong Yesus sa kanya, hindi para siya ay insultuhin, kundi para itama ang kanyang maling paniniwala. Hindi malalaman ng babae ang tama kung hindi niya malalaman kung ano yung mali, at hindi niya malalaman ang tunay na pagsamba kung hindi ito ipapaalam sa kanya. Kaya nga ang sunod na sinabi sa kanya ng Panginoong Yesus ay ito, darapat dumarating na ang oras at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ang hinahanap ng Ama ay ang mga gayong mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo mga kapatid, malimit ang katotohanan ay hindi mahirap tanggapin. Malimit ang katotohanan ay masakit tanggapin. Pero ang sabi ng Juan 8:32, kapag iyong nalaman ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Malimit ang katotohanan ang nagtuturo na tayo ay mali. At bilang isang tao, lalo na sa isang taong lumaki, sa isang tradisyon, sa isang matagal nang ginagawa, and suddenly may magsasabi sa iyo na mali ang iyong ginagawa, dalawa lamang ang magiging tugon. Pagpapakumbaba na tinatanggap ang katotohanan, o paglaban at iyong ipaglalaban ang iyong nakagisnan. Ganito yung senaryo na inyong tingnan sa umagang ito. Nabuhay sa matagal na panahon ang babaeng Samaritana sa paniniwala na ang tamang pagsamba, ang paraan ng pagsamba ay yung kanilang ginagawa. Pero dumating ang isang propeta, dumating ang Panginoong Yesus at sinabi sa kanya, ito hindi direct lang sinabi, pero ang sinabi sa kanya is parang mali ang paraan ng inyong pagsamba. Bakit? Dahil sinasamba ninyo ang Diyos na hindi ninyo nakikilala. Now, kung ito ay totoo noon, totoo pa rin ito ngayon.
Maraming mga tao ang sumasamba, subalit sa Diyos na hindi nila kilala. Kung kaya dahil ganito ang kanilang pagsamba, masasabi nating hindi tinatanggap ng Diyos ang kanilang pagsamba. Maraming mga tao ang sumasamba, subalit sa maling paraan, sa paraan ng tao, sa paraang hindi iniutos ng Diyos. Halimbawa na lamang po sa aming mga bisita, kung meron po tayong mga bisita na nandito ngayon, kung kayo po ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng larawan at ng mga ribulto, hindi po yan totoong pagsamba sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi siya sinasamba sa pamamagitan ng mata, sa pamamagitan ng larawan o ng ribulto, kundi sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Ang pagsamba sa pamamagitan ng larawan, bagamat tila ito ay maganda para mas maalaala natin ang Diyos, sapagkat kapag tayo ay nakatingin sa isang larawan, ay tila nagpapaalala ito sa atin. Halimbawa, kapag ikaw ay nasa isang, meron kayong isang kamag-anak na malayo, nung wala pa ang Facebook, nung wala pa ang Messenger, naaalala nyo ba noon na kapag naaalala nyo ang isang mahal sa buhay, anong ginagawa natin? Nakatago sa wallet, may mga nakalagay sa frame, and that's one of the way for us to remember someone who is very important to us. Pwede po yan sa tao, pero hindi pwede sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay walang larawan, walang mukha, sapagkat siya ay Espiritu, at walang anumang larawan ang pwedeng makapag-describe ng kanyang tunay na itsura, sapagkat siya ay walang mukha. Kaya kung tayo po ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng larawan, bagamat sinasabi mong hindi naman namin sinasamba ang Diyos, pero pag diyan ka tumitingin, yan po ay pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng mata, at yan ay hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Sa katotohanan, masakit itong tanggapin, pero yan po ay pinagbabawal ng banal na kasulatan. Yan ay mahigpit na ipinagbawal sa unang dalawang utos o sa unang dalawang utos ng 10 utos. Sa Exodus chapter 20, sinabi dito na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang sasamba, huwag kang yuyukod, huwag kang magkakaroon ng anumang larawang inanyuan. At ang sino mang ginagawa ito ay hindi lamang sa hindi tinatanggap ng Diyos ang kanilang pagsamba, kundi nagkakasala sila sa Diyos dahil sa maling Diyos sila sumasamba. Mali din ang sambahin ng Diyos sa pamagitan ng ibang tagapamagitan. Na sumasamba ka sa Diyos ng merong ibang tagapamagitan, halimbawa na lamang ng mga santo. Alam nyo, ang isa sa pinakakilalang santo ng mga Katoliko ay si Maria. Tinatawag po siyang co-redemptorist, co-mediator. Para makalapit ka sa Ama, dumaan ka sa anak. Pero para makalapit ka na mas malapit sa Ama, dumaan ka sa ina. Dahil ang ina ang pinakamalapit sa anak. Kung titingnan natin yung logic, maganda nga. Sapagkat nung si Maria daw ay nandoon sa kasalan sa Kana, ang ginawa ni Maria doon sa mga tao, doon sa mga lingkod, ano man ang sabihin sa iyo ni Jesus, ay gagawin ninyo. Ginagamit nila itong talata para sabihin na kung anong sabihin ni Maria kay Jesus, ito yung gagawin ni Jesus. Pero kamakailan lamang ay nagkaroon po ng pag-revoke, nagkaroon po ng pagbanggit ang mismong Roman Catholic Church na ngayon ay hindi na nila kinikilala si Maria bilang tagapamagitan. Pero kaninang umaga lamang, bago po ako umalis sa amin, napakinggan ko pa rin ang maraming abagi ng Maria. Mga kaibigan, masakit po itong tanggapin, pero ito yung katotohanan. Mali ang pagsamba sa pamamagitan ng ibang tagapamagitan.
Dahil ang tanging tagapamagitan na tinatanggap ng Diyos, binanggit din natin kanina sa ating awit, ay walang iba kundi si Jesus. Siya lamang ang daan, siya lamang ang katotohanan at buhay. Siya lamang ang tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Mali din ang pagsamba kung sumasamba tayo ayon sa kaugalian o tradisyon ng tao. Kung ang ating pagsamba ay nababalutan ng mga ritual at mga tradisyon, kung ang ating pagsamba ay hindi naman iniutos ng Diyos. Marahil dun sa unang dalawa ay ligtas tayo dahil wala tayo ditong ribulto, wala tayong ibang tagapamagitan, pero ang suriin natin na itong pangatlo, kung ang ating bang paraan ng pagsamba ay ayon sa iniutos ng Diyos o ayon sa tradisyon ng tao. Tandaan natin, ang tunay at tinatanggap na pagsamba ng Diyos ay yung pagsamba na ayon sa kanyang paraan at ayon sa kanyang iniutos lamang sa banal na kasulatan. Yan ang prinsipyo ng regulative principle of worship na sana ay dumalo kayo mamaya sapagkat after po nito ay ating pag-aaralan ng RPW Part 2. Pag-aaralan natin mamaya, ano lamang ba ang kinakailangang nakapaloob sa isang tunay at tinatanggap na pagsamba. Tandaan natin, ang dapat lamang ginagawa sa pagsamba sa araw ng Panginoon, sa Lord's Day, ay ang mga bagay na ipinagawa ng Diyos sa atin. Ang mga iniutos ng Diyos na kailangan nating gawin sa ating pagsamba. Wala tayong pwedeng idagdag, wala tayong pwedeng ibawas. Ibig sabihin nito, hindi natin maaaring sambahin ng Diyos para sa gusto natin. Nakatali tayo sa gusto ng Diyos kung paano natin siya dapat sambahin. Mali po ang kaisipan na ang bagay na ito ay ginagawa ko para sa Panginoon sa araw ng pagsamba. Sa araw ng pagsamba, ang dapat sundin mo kung ano ang iniuutos ng Diyos. Hindi po natin po pwede na ibigay ang kalayaan sa tao kung paano niya sasambahin ang Diyos. Dahil dito magkakaroon ng pagkakaiba-iba. Pero kapag ang pagsamba ay iaayon natin sa kung ano lamang ang sinabi ng Diyos, ang lahat ng iglesia ay magkakaroon ng pagkakaisa. So ang tunay na mananamba ay nabubuhay ayon sa plano at utos ng Diyos sa Kanya. Dapat kung sino ang ating sinasamba, siya ang ating sinusunod. Ang naging problema po sa pagsamba ng mga Samaritano, bagamat sila ay seryoso at masigasig sa kanilang ginagawang pagsamba, subalit dahil hindi nila kilala ang Diyos na kanilang sinasamba at dahil mali ang paraan ng kanilang pagsamba, hindi sila makapamuhay na katulad ng kanilang sinasamba. Kung mapapansin po natin dito, sino ang nagtanong patungkol sa pagsamba? Isang babaeng Samaritana na nabubuhay saan? Sa kasalanan. Nandoon yung kanyang pagnanais na sumamba, pero dahil hindi niya kilala yung Diyos, nabubuhay siya sa kasalanan. Alam niyo ba kung bakit naging mali ang pagsamba ng mga Samaritano? Ang mga Samaritano po kasi ay sa 5 aklat lamang ni Moses naniniwala. Yung tinatawag nating Torah o yung Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Bukod dito, wala na po silang kinikilalang ibang aklat na galing sa Diyos. Hindi po sila naniniwala sa mga minor and major prophets na gaya ng aklat ng Ezekiel, ng Isaiah, at iba pang mga aklat. They do not believe on that. At dahil po dito, hindi nila nalaman kung papaano inihula sa banal na kasulatan ang patungkol sa pagdating ng Mesiyas. Kaya, nang sabihin sa kanya ng Panginoon
na sinasamba ninyo ang hindi nyo nakikilala, ito ay dahil hindi nila alam na may ipinangako pala ang Diyos na darating na Mesyas. Now, malimit po, narinig natin kapag may kinakausap tayo at binabahagi na ng Ebanghelyo, malimit nilang sinasabi, I do not know if you encounter this, kung tinanong mo siya, naniniwala po ba kayo sa Diyos? Ang sasagot sa iyo, oo, naniniwala ako kasi iisa namang Diyos ang ating sinasamba at pinaniniwalaan. Kapag unbeliever po ang inyong kausap, paano kayo sumasagot? Minsan nahihiya tayong sumagot, nahihiya tayong sabihin, at sigurado, wala pa sa inyong nagsabi ng ganito, na gaya ng sinabi ng Panginoong Yesus. Nang sasabihin ninyo, sinasamba ninyo ang Diyos na hindi nyo kilala. Sinasamba namin ang Diyos namin kilala. Meron na sa inyong nagawa yan? Kasi pag ginawa nyo yan, baka hindi na kayo kausapin. Pag ginawa natin yan, baka matisod sa atin. Pero ito isang katotohanan na dapat malaman ng isang tao na hindi lahat ng tao na nagsasabi na sila'y sumasamba sa Diyos ay kilala nila ang Diyos na kanilang sinasamba. Gusto kong itanong yan sa inyo ngayon. Kung meron tayong mga bisita na dumadalo dito ngayon, kilala po ba ninyo ang Diyos na inyong sinasamba? At sigurado ba kayo na ang Diyos na inyong sinasamba ay ang Diyos ng Biblia? At kayo na mga miyembro ng C4, ang tanong ko sa inyo, bakit kayo nandito ngayon? Kayo ba'y nandito para sumamba sa Diyos? At ang tanong ko sa inyo ay, sino ba ang Diyos na inyong sinasamba? Dahil ang pagkakilala sa Diyos ay isang napakahalagang sangkap para mabigyan natin siya ng prioridad at magkaroon ng tamang pamumuhay ang ating patutuo. Ang ibig sabihin po nito, kapag ikaw ay isang totoong mananamba sa Diyos, magre-reflect ang buhay mo sa Diyos na iyong sinasamba. At kapag tunay ang pagkakilala mo sa Diyos, makikita mo ang prioridad ng pagsamba sa Diyos. Kung totoong nakikilala natin ang ating Diyos na sinasamba, take note, hindi natin pababayaan ang araw ng pagsamba. Worship will become one of your priorities in life as a Christian. Kaya yung Lord's Day, hindi siya magiging optional. Hello? Hindi yung sisimba ka lang naman pag gusto mo. Pag ayaw mo, wag mo. Pag may pupuntahang iba, ayaw mo nang sumamba. Nakaramdam lamang ng konting sakit, ayaw mo na. Napagod lamang sa basketball kahapon, wala na. Ang ibig sabihin, kapag ikaw ay walang prioridad sa pagsamba, marami kang nakikitang dahilan para hindi sumamba. Alam nyo, sa totoo lamang, very challenging po ang inyong oras. 7:00. Pag pupunta po ako dito, 5:00 pa lang gising na ako. Sa amin po kasi 8:30. Challenging at nakakatuwa na kahit ganong kaaga, maaga at dumarating kayo ng hindi late. Pero nabalitaan ko na maraming mga miyembro dito ang hindi naman ganong kaaktibo. Merong parang, alam niyo yung, ang tawag natin dito, mushroom. Ang mushroom minsan, once a year lamang sumisibol. Minsan, once a year na lamang nakikita. Ang isang totoong mananamba, kapatid, may prioridad sa pagsamba, sapagkat may prioridad siyang sinasamba tuwing araw ng linggo. At yun ay ang ating Diyos. Kaya ang sabi ng awit, 29 verse 1 and 2, magbigay kayo sa Panginoon o kayong mga anak ng makapangyarihan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Ang pagsamba ay pagbibigay sa Diyos ng kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Kaya ito yung mensahe ko ngayong umaga. Ang pagsamba sa Ama, ang pinaprioridad ng mga totoong mananamba.
Kung ikaw ay isang totoong mananamba, nakikita mo tuwing araw ng linggo, tuwing araw ng pagsamba, ang prioridad mo ay ang Diyos. Ang prioridad mo ay ang Diyos na iyong sinasamba. Nandito tayo ngayon para sumamba. Subalit mayroong sumasamba na iba ang prioridad sa pagsamba. Maraming tao ang malimit nagkakamali. Inaakala nilang sumasamba sila sa Diyos sapagkat sila ay nasa loob ng iglesia o sila ay dumadalo. Marami nag-aakala na basta kasama silang naglilingkod, kumakanta, nananalangin, nagbibigay, nagte-take ng Lord's Supper, nakikinig sa pangangaral, sila ay sumasamba. Oo mga kapatid, ang mga gawain na ginagawa sa pagsamba, subalit maaari nating gawin ang mga bagay na ito hindi bilang isang pagsamba, kundi bilang isang nakagisnan o nakamulatang gawain. Are you with me? Na marahil dahil matagal na kayo na dumadalo dito, naging routine na lamang ng buhay natin ang pagsamba tuwing araw ng linggo. Ang nasa isip mo, linggo ngayon, pupunta tayo sa church. I heard one story about a husband and wife na lumaki sa isang Kristiyanong pamilya at nung siya'y lumaki, ang lagi niya lamang sinasabi ay punta tayo sa church kasi Lord's Day. Pero sa puso't isipan niya, hindi niya naintindihan kung bakit niya ginagawa ang ginagawa niya. Uma-attend, nag-asawa siya, at nung siya'y nag-asawa, noon ay hindi pa mananampalataya ang kanyang napangasawa, basta ang sinasabi niya sa kanyang asawa, punta tayo ng church kasi Lord's Day, pero hindi niya maipaliwanag bakit kailangan pumunta doon. Ang sabi lamang niya nung tinanong siya ng kanyang asawa, bakit kailangan pumunta ng simbahan? Kasi baptist kami. Yun na lang ang dahilan niya. Hanggang sa dumating na lamang yung panahon na naintindihan niya na ang dahilan pala kung bakit yung kailangan umattend ng church ay dahil gusto kong sambahin ang tunay na Diyos. Muli kong ipapaalala sa inyo mga kapatid, ang totoong pagsamba, gaya ng ating mga definition kanina, ay ang pagbibigay ng iyong puso at ng iyong isip sa Diyos. Na ang iyong puso at isipan ay napupuno ng Diyos. Kung kaya ang isang mananamba, pagkatapos niyang sumamba, ay umuuwing nasisiyahan sa lahat ng kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Meron ka bang ganitong pakiramdam na pagkatapos ng araw ng pagsamba, ikaw ay masaya at nagagalak sa Diyos, o pag-uwi mo ay salamat, tapos na? Meron ka bang nararamdaman na pagkagalak sapagkat ikaw ay sumamba at nakapaglingkod sa Diyos? Hindi ka lamang umawit, hindi ka lamang sumama sa gawain, kundi ikaw ay napuno ng Diyos. Kapatid, ang totoo at katanggap-tanggap na pagsamba ang pinakahinahanap ng Ama sa kanyang mga nilikha. Alam niyo po ba na ang mga anghel ay nilikha ng Diyos para sambahin siya? At tayong mga taong makasalanan ay tinubos ng Diyos para tayo ay makasamba sa Kanya. Sapagkat nung ang tao ay nagkasala, ang tao ay sumamba sa nilikha kaysa lumikha. At nung tayo'y tinubos ng Diyos, ibinabalik sa atin kung ano yung nararapat nating gawin, na tayo bilang mga tao ay sumamba sa Diyos. Ganon din ng iglesia. Alam natin na maraming mandato na dapat ginagawa ang iglesia. Nariyan ang evangelism, ang benevolence act. Subalit, walang uuna sa pagsamba. Walang nakahihigit sa pagsamba. Nagaya ng sinabi ko sa inyo last time, ang isang iglesia ay dapat makilala bilang isang worshiping community. Na kung merong isang pagkakilanlan ng iglesia, ay isang iglesyang sumasamba sa Diyos. Now, sa panahon natin, ang pagsamba ay nagiging man-centered. Ang pagsamba
ay nagiging crowd-centered. At minsan pa nga ay unbeliever-centered. Nakapokus tayo sa tao na dumadalo, kung paano natin sila mapiplease, paano natin sila mapasaya, paano natin sila mapapabalik. Ang nakakalimutan natin mga kapatid, malimit, ang Diyos ang pinakamahalagang audience. Siya ang dapat nating piniplease. Siya ang dapat nating niluluwalhati. Siya ang dapat nating pinapasalamatan. At sa Kanya lamang nakatuon ang ating puso at isipan. Na dapat maging maliwanag sa iyo yan, na kapag dumalo ka dito, hindi ka dumalo dahil kay pastor. Hindi ka dumalo dito dahil sa miyembro. Hindi ka dumalo dito dahil sa ibang dahilan. Ang dapat na dahilan mo kung bakit ka nandito ay para ma-please ang Diyos. Hindi ako dapat nangangaral dito para ma-please kayo. Para mapahanga kayo. Para mapabilib kayo. Hindi kayo naglilingkod para ma-please niyo yung mga kapwa niyo Kristiyano sa araw ng linggo. Mga kapatid, ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo ngayon ay para sa Diyos. Para luwalhatiin, para purihin ang ating Diyos. Huwag nating unang isipin kung napiplis ba natin ang mga dumadalo. Ang dapat nating tanungin, kung napiplis ba natin ang Diyos. Diba, minsan ito yung dahilan kung bakit nag-iisip tayo ng maraming bagay na magiging komportable ang mga dumadalo. I have nothing against that. Wala akong problema na meron kayong aircon, na meron kayong maayos na facility, meron kaming na-attenan na isang conference o sa isang church na very comfortable talaga. Talagang parang pinapatulog na yung mga miyembro sa ganda ng upuan at sa lamig ng talagang you will be very much welcome sa kanila. Now, there's nothing wrong with that if you have that capacity or ability na mapaganda ng building. Pero tatandaan ninyo, you're not going to do that to please men. Ang layo na natin dito para mas maging komportable ang inyong pagpupo, ang inyong pakikinig, para lalo nating makilala ang ating Diyos. Tandaan natin, tayo ay sumasamba sa harap ng Diyos, hindi sa harap ng tao. Dumadalo tayo, kumakanta, nananalangin, nakikinig, nagbibigay, naglilingkod para sa isang dahilan, para sa kaluwalhatian ng Diyos. You are excited because you want to meet God every Sunday. Ang nakalulungkot lamang mga kapatid, maraming sumasamba na uuwi na hindi man lamang nakadaupang palad ang Diyos. Hindi nila naramdaman na ang Diyos ay kumilos sa kanila. So ang tanong, dalawang bagay. Paano ba natin may papakita ang prioridad ng pagsamba? Dalawang bagay lamang. Una, ihanda ang sarili para sa pangkalahatang pagsamba. Hindi natin may kakila na maraming mga sirkumstansya sa buhay na nagpapawalang gana ng ating pagsamba. Una na dyan ang kasalanan, problema, alalahanin, pag-aaway, pinansyal, kalusugan, kapaguran, social media. Yan ay ilan lamang sa maraming mga dahilan para panghinain ng ating kalooban sa pagsamba. Ito ay maaaring gamitin ng kaaway upang ikaw ay hindi dumalo ng pagsamba at mawalan ng gana sa pagsamba. Kapatid, dahil sasabihin sa iyo, hindi yan dapat maging balakid sa araw ng pagsamba. Dapat kapag kayo ay dumadalo, kayo ay laging handa sa pagsamba. Kaya dapat tayong maghanda sa pagsamba mula Lunes hanggang Sabado. Pinagsisikapan natin na maging maayos buong isang linggo para maging handa tayo sa araw ng pagsamba tuwing linggo. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating ihanda ang ating sarili sa buong isang linggo. Kailangan nating sambahin ng Diyos sa loob ng isang linggo para sa pagtitipon ng mga mananampalataya sa araw ng isang linggo. Paano kaya natin gagawin yon? Eto, mayroong dalawang paraan. Una, kailangan mong i-maintain ang iyong personal worship
or personal devotion. At pangalawa, ihanda mo ang iyong pamilya sa pamagitan ng family worship. Kailangan mong ihanda sapagkat ang pinaka dulo ng ating pagsamba ay ang corporate worship. Kaya ihanda mo ang iyong sarili, ang iyong puso, ang iyong isipan, hindi lamang tuwing linggo, kundi bawat araw ng isang linggo. Kaya paalala ko sa inyo mga kapatid, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho at sa mga kabataan, huwag niyong hayaan na mawala ang inyong lakas buong araw ng Sabado at pagdating ng linggo, wala ka ng gana. Marami hindi inihahanda, kaya pagdating ng linggo, buti wala na ako nakikitang tulog. Maraming mga tao, walang pagpapahalaga sa araw ng pagsamba, daming-dami ng araw na pwedeng matulog tuwing araw pa ng linggo. Kapatid, kung dadalo ka din lamang ng pagsamba at dito ka matutulog, umuwi ka na lang sa bahay mo. Mas masarap matulog sa bahay, nakahiga ka pa. Pastor, matanda na ako. Yes, may mga pagkakataon na yung mga matanda ay binibigyan natin ng konting, sabihin natin, pag-aalala sa kanila. Minsan talaga may mga matanda na kapag umupo, ilang minuto pa lamang inaantok na. Ngayon, kung kayo mayroong katabi na medyo inaantok, sikuhin nyo ng konti. Huwag lang yung tulad ginawa sa akin kahapon. Hindi ako makahinga. Ibig sabihin, maging responsable. Gisingin nyo sila. Kasi minsan, kulang sila sa paalaala na kapag araw ng linggo, ako'y sumasamba sa Diyos. Para hindi kayo antukin, matulog kayo ng maaga sa inyo. Huwag dito. Kapag meron kayong mga nagawa na hindi tama, bago dumating ang araw ng linggo, bago tayo mag-take ng Lord's Supper, humingi ka ng tawad sa Diyos. Ihanda mo ang iyong sarili. Paano mo gagawin yan? Sa iyong personal devotion at sa inyong family worship. Do you have family worship? Do you worship together as a family? When you worship together as a family, you are teaching your family to worship God on the Lord's Day. Kung wala ka pang family worship, magsimula kayo ngayon. Ihanda ninyo ang inyong sarili, ang iyong pamilya, sapagkat sa family worship, malalaman nila paano sambahin ang Diyos sa corporate worship. Ang bawat tahanan natin ay tila isang maliit na iglesia na naghahanda para sa pangkalahatang pagsamba ng iglesia. Masabi natin itong malaking hamon tuwing corporate worship. Kung naglilingkod tayo sa ibang Diyos sa nakalipas na araw, kung ang focus natin ay mga bagay na inaalok ni Satanas at ng sanlibutan, kung ang nasusunod sa nakalipas na mga araw ay ang ating sariling kalooban, paano tayo makasasamba sa Diyos ng totoo tuwing kanyang araw? Kapatid, kapag ikaw ba ay merong gagawin na isang importanteng bagay, do you prepare for it? Kapag ikaw ay magte-take ng exam, hindi ka mag-aaral, kung halimbawa bukas ang exam, ngayong araw ka lamang mag-aaral. Kung ikaw ay kumukuha ng board exam, mag-aaral ka months ago, bago ka mag-exam. You take it like that, ang Lord's Supper, ang Lord's Day. It is one of the most important Sunday, day of the life na meron ka. Do not take it as, meron pa namang next week. Sinong may sabi sa iyo na meron pang next week? Dahil baka next week, wala ka na dito. Alam ko, may narinig ako na merong namatay. Diba? Meron kayong pinuntahan kahapon. Ganyan ang buhay. Kasama mo ngayon, bukas wala. Kaya every Lord's Day, gawin mo ito na pinakamagandang araw sapagkat ay araw na iyong kakatagpuin ang Diyos. Paano tayo tunay na makasasamba kung nakahati ang puso natin? Maliwanag sinabi ng Biblia sa Matthew chapter 6, verse 24, na hindi ka pwedeng sumamba sa dalawang Diyos. Sapagkat ang isa ay iibigin mo at ang isa ay kamumuhian mo. Kaya kapatid, ngayong umagang ito, ang unang hamon ko sa inyo, paano ka magkakaroon ng prioridad sa pagsamba? Una, ihanda mo ang iyong sarili. At pangalawa, ituon mo ang iyong isip sa Diyos na sinasamba.
Ang problema ng babaeng Samaritana, sumasamba sila sa Diyos na hindi nila nakikilala. Now, ang salitang worship ay isang transitive verb. Nang ibig sabihin nito ay isang pandiwang palipat. Ang ibig sabihin, dapat merong direct object sa pagsamba. Hindi ka maaaring sumamba na hindi mo alam kung sino ang iyong sinasamba. Hindi ka pwedeng sumamba na wala kang sinasamba. Para ngayon, hindi ka lamang pumunta dito para sumamba. Dapat nandito ka ngayon at meron kang alam kung sino ang iyong sinasamba. At yun ay ang Diyos. Pero paano ba ipinakilala ng Diyos, ng Panginoong Yesus, ang Diyos? Sabi ng ating teksto, ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita, hindi nahahawakan. Paano natin masasamba ang hindi nakikita at hindi nahahawakan? Ang sabi ng Panginoong Yesus, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. So paano natin masasamba ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan? Paano natin malalaman kung paano siya sasambahin? Ang sagot po nito sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Masasamba natin ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak. Bilang Kristiyano, tandaan niyo ito, hindi naman po tayo naging kaiba sa mundo dahil tayo ay sumasamba. What I'm trying to say is, lahat naman ng tao sa mundo ay sumasamba. Halimbawa, ang Muslim sumasamba kay Allah. Ang Buddhist sumasamba kay Buddha. Ang Hindu sumasamba kay Brahman. Maging ang mga pagano sumasamba sa mga nilikha. Ang mga tribo sumasamba sa kanilang mga ninuno. Maging ang mga atheist na nagsasabing wala silang Diyos, sinasamba nila ang kanilang sarili. In short, lahat ng tao sa mundo, some way or the other, they are worshiping. Pero bakit naging kakaiba ang Kristiyano sa pagsamba? Ito'y dahil sumasamba tayo sa nag-iisang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Naging posible lamang ang pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Ito yung sinasabi ng Panginoong Yesus sa babaeng Samaritana. Hindi ninyo masamba ang Diyos sapagkat hindi nyo kilala ako. Kaya nung sinasabi ng Panginoon, dumating na, ako na yun. Nasasambahin nyo ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Sino yung katotohanan? Si Kristo. Dahil si Kristo ay ang fulfillment ng lahat ng hula sa lumang tipan. Kaya makasasamba ang mga mananampalataya sa bagong tipan sa pamamagitan ni Kristo lamang. Kapag tama ang pagsamba, nakasentro sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, pinagpapala ang iglesia. Kaya kung tayo sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, dito lamang tatanggapin ng Diyos ang ating pagsamba. At hindi tayo maghahanap ng ibang paraan para sambahin ang Diyos. Nung buhay pa po si R.C. Sproul, may nakausap siya na isang sikat na church leader. Ang church leader na ito ay nakapagsimula ng maraming iglesia sa Amerika. Pero itong church leader na ito ay nagbabasa ng aklat ni R.C. Sproul na The Holiness of God. At nung sila po ay nagkaroon ng pag-uusap, nasabi ng church leader ng ganito. Sabi niya, tinanong-tanong ko ang mga tao tungkol sa simbahan. At dalawang bagay ang lagi nilang sinasabi. Nakaka-bored daw ang simbahan at hindi raw ito relevant. Kaya ang gagawin ko, babaguhin ko ang simbahan para hindi na ito maging boring at irrelevant. Gagawin ko itong masaya at nakakaaliw. At gagawin ko itong napaka-relevant at praktikal. At sa tingin ko, mababago nito ang Kristyanismo. Ang sagot sa kanya ni R.C. Sproul, no, 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 listen to me. Wala kahit saan sa Biblia, mula sa Genesis hanggang Revelation, na makikita mo ang kwento ng isang taong nakatagpo ng Diyos at nainip. May nakita akong taong nakatagpo ng Diyos at namatay. May nakatagpo ang Diyos at nanginig sa matinding takot.
may nakatagpo ang Diyos at lubos na nabago ang kanyang buhay. Pero wala akong nakita kahit isang tao sa Biblia na nakatagpo ang Diyos tapos umalis at nagsabing, alam mo, ang Diyos ay boring at walang halaga. Kapatid, nagiging boring lamang sa iyo ang pagsamba, nagiging boring lamang sa iyo ang pag-worship kapag hindi ang Diyos ang iyong hinahanap. Kapag pumupunta ka dito nang merong ibang dahilan, uuwi ka ng walang laman sapagkat wala kang nakitang katotohanan. Uuwi ka na hindi ka masaya sapagkat hindi ang Diyos ang iyong nakasama. Uuwi ka na ang iyong pananampalataya ay hindi lumago sapagkat hindi ang Diyos ang iyong kinatagpo. Kapatid, ang problema ay hindi ang Diyos. Ang problema ay ang iglesia mismo, ang mga tao mismo. Dahil kapag sila ay dumadalo, hindi ang Diyos ang kanilang hinahanap. Ang hinahanap nila ay ang kasiyahan, ang komportabling pakiramdam, ang pakiramdam na sila ay mahalaga. Sana kapag kayo ay nagtatanong sa mga bisita, huwag niyo itatanong, nag-enjoy ka ba? Kung nag-enjoy, pamuntahin niyo na lamang sa sa showtime. Doon mag-i-enjoy sila. Hindi ka nagpunta dito para mag-enjoy. Nandito ka para sumamba. Kahit pa anong pakiramdam mo, kapag ikaw ay dumalo at kinatagpo ka ng Diyos, mababago ang pakiramdam mo. Hindi ba't minsan, naranasan nyo na ba ito, na minsan dumadalo ka, bigat na bigat ang kalooban mo, parang pinagsakalo ka ng langit ang lupa sa dami ng problema, ng mga isipin, sobra kang stress. Pero pinilit mo sa biyaya ng Diyos na ikay makadalo. Pero pagdalo mo, ikaw ay pinagpala ng salita ng Diyos. There's nothing wrong mga kapatid sa maraming mga ginagawa sa loob ng simbahan. Gaya ng pag-awit, gaya ng pagbibigay, ng fellowship. Pero ang pinakamahalaga sa pagsamba na ituturo ko sa inyo mamaya is the centrality of the Word of God. Ito yung pinaka-importante, ito yung pinaka-sentro. Kaya paalala ko sa bawat nangangaral sa pulpito, make sure every time we stand the pulpit, ang ating ipapangaral ay salita lamang ng Diyos. Sa Lumang Tipan, napakaliwanag ang ganitong konsepto na dapat ang Diyos ang pinagtutuunan ng kanilang kaisipan. For example, in Exodus chapter 25, mabasa po natin dito yung panuntunan, yung instruction kung paano sila magtatayo ng tabernakulo. Matapos silang lumaya sa Ehipto, inutusan sila ng Diyos na sila gumawa ng tabernakulo upang doon siya sambahin. Pero alam niyo po ba kung saan ipinatayo ang tabernakulo ng Panginoon? Sa gitna ng kanilang kampo, napapalibutan ng kanilang mga tolda. Kung halimbawa ito yung kampo ng bayan ng Israel, nakapalibot dyan at nasa gitna yung tabernakulo ng Panginoon. Wala sa gilid, nasa gitna. Ang ibig sabihin nito, nais ng Diyos na ang buong Israel ay magtuon ng pansin sa Diyos. At ang mabasa natin, nung matapos ng tabernakulo, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagpakita sa langit at nagtungo sa tabernakulo at tumahan. Doon tinatawag nating kabanal-banalang dako upang malaman ng mga tao na ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa gitna nila. Binigyan sila ng Diyos ng lugar kung saan sasambahin ng Diyos. Doon walang upuan, walang electric fan, walang aircon, walang magarbong stage, walang mga ilaw. Ang lugar na yun ay banal para sambahin ng Diyos. Ang focus nila ay ang Diyos lamang. Ang Diyos lamang ang prioridad nila sa kanilang buhay. Nasa sentro ng buhay nila ang Diyos. Kapatid, ikaw, nasa ng Diyos sa buhay mo? Nasa sentro o nasa gilid lamang? Kapag ikaw ay sumasamba, sino ang nakikita mo? Ang Diyos o ang mga tao? Alam niyo, makikita rin natin, yung pagpapahalaga ng Diyos o pagpapahalaga
ng pagsamba sa magitan ng mga pag-aalay. Sa lumang tipan, maraming uri ng pag-aalay na ginagawa. Subalit ang una sa lahat ng offering na ginagawa nila ay yung tinatawag na burnt offering. Meron po kasi silang tinatawag na sin and trespass offering, meron silang peace offering, meron po silang grain offering at marami pang ibang offering. Ito po ang ating pansinin, sa ibang offering, dinadala po nila sa tabernakulo, pero may mga nagiging kabahagi dito, yung mga naglilingkod sa templo o sa tabernakulo. For example, sa peace offering, pag nagdala kayo ng peace offering, may mga nakakain yung naghandog at yung pari. Share sila. Sa grain offering, may bahagi para sa Diyos, may bahagi para sa mga pari. Sa sin and trespass offering, may bahagi na ibinibigay para sa mga pari. Makikita nyo laging merong doon sa Diyos, sa pari, sa Diyos, sa pari. Pero sa burnt offering, doon sa pinakaunang offering, alam niyo yung burnt offering, lahat yun ay sinusunog. Walang natitira, lahat ng yon ay alay sa Diyos. Isang mabangong samyo sa Diyos. Ang tanong, bakit nauna ang burnt offering sa lahat ng offering? Ito'y dahil ang Diyos ang dapat mauna sa lahat ng gawain ng pagsamba. Siya ang prioridad ng ating pagsamba. At merong ganitong turo sa bagong tipan. Sa Romans chapter 12 verse 1 and 2 na binasa natin kanina. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong karampatang pagsamba or espiritual na pagsamba. Ginamit dito ni Pablo yung salita sa lumang tipan na may kaugnayan sa ritual ng pagsamba. Ano ba yung karaniwang ginagawa ng mga mananampalataya sa lumang tipan? Sinabi ko nito sa inyo kanina, nagtutungo sila sa templo para sumamba, lalo na sa araw ng piyesta ng paglagpas, at sila ay nagdadala ng handog sa altar. Pero pansinin nyo dito yung ginamit ni Pablo. Alin dito yung kanyang binibigyan ng halaga? Una, liliwanagin ko, hindi tinuturo ni Pablo na magdala pa kayo ng mga tupa at ng mga kambing at ipapatay natin dito sa mga pastor at mga elder. Ang sinasabi niya dito, kapag kayo dumadalo, kayo ay dumalo na inihahandog. Hindi lamang ang inyong mga salapi, hindi lamang ang inyong mga kakayanan, kundi unigit sa lahat, inihahandog mo ang iyong sarili sa Diyos bilang pagsamba. Yan ang pinakamagandang kaloob na pwede mong ibigay ngayon. Ang buong puso, ang buong isip, ang buong kaluluwa bilang pagsamba sa Diyos. Ang ibig sabihin, kapag iniaalay, ibinibigay mo ng buong buo. Kaya ngayong umaga, ang panuri ko sa inyo, buong puso, buong isip nyo bang ibinibigay ang buhay mo sa Diyos? Ngayong umagang ito, ang iyong puso't isipin ba ay nakatuon sa Diyos lamang? Siguro meron sa inyong nakakita o alam kung paano magkarera ng kabayo. Alam nyo, there's one thing na kakaiba pag nagkakarera ang mga kabayo. Meron po silang nakalagay dito sa gilid. Anong purpose po nun? Para hindi sila ma-distract ng kanilang kalaban. Kapag tayo sumasamba, para tayong mga kabayo na merong nakaharang sa bawat gilid natin. Parang una nating makita ay ang Diyos na ating sinasamba. Hindi ko sinasabing huwag niyong pansinin ang inyong katabi. Kailangan niyan sa fellowship. Pero sa pagsamba, ang una niyong tinitingnan ay ang Diyos at ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan. Kaya bilang hamon, sa Diyos lamang natin ituon ang ating pagsamba sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sambahin natin siya ng buong puso, isipan at kaluluwa. At sigurado ako tuwing araw ng linggo,
kapag ganito ang iyong kalooban, ganito ang iyong intensyon, hindi ka uuwing malungkot. Hindi ka uuwing lugi. Hindi ka uuwing parang wala kang naramdaman. Ang isang taong totoong sumamba, mapupuno at aapaw ng kaligayahan. Dahil muli akong kinatagpo ng aking Diyos at tagapagligtas. Kaya sa aming mga bisita, kung meron kaming mga bisita ngayong umagang ito, hindi po magiging totoo ang inyong pagsamba kung hindi ka unang lalapit kay Jesucristo. Dahil ang tanging paraan para tanggapin ng Diyos ang iyong pagsamba ay kapag lumapit ka kay Jesus, kapag ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at nanampalataya ka na sa Jesus ang Mesyas, na tanging Diyos at tagapagligtas ng isang makasalanang gaya mo. Huwag ka sanang umuwi na hindi ka pa totoong mananamba. Bago ka lumabas ng pagtitipon na ito, siguraduhin mong lumapit ka kay Jesus at nagsisi sa iyong mga kasalanan. At ang kanyang pangako, ikaw ay kanyang ililigtas. At magmula noon, ikaw ay magiging isang mananamba sa Ama. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pinapupurihan namin ang iyong pangalan at inaangad namin sa oras na ito na ikaw lamang ang siyang mabigyan namin ng kapurihan. Bagamat may ginagamit kayong mga tao sa pulpito, may mga ginagamit kayong mga tao sa iglesyang ito, pero tulungan nyo kami ng iyong salita, ang iyong kadakilaan, ang iyong kalawalatian, ang iyong kabutihan, ang mahayag lamang sa aming kalagitnaan. Nawa, Panginoon, walang tao ang maitaas sa pagtitipon na ito, kundi ikaw lamang sa umagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Inanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo. Bilang tugon po dun sa hamon ng mensahe ngayong umaga, awitin po natin, Turn Your Eyes Upon Jesus sa Tagalog. Si Jesus ang iyong masdan, Kanya ang iyong tingnan.
sa haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita, sa isang Diyos, sumakanya nawa ang karangalan, ang kalawalatian, magpakailanman. Amen. Salamat po sa ating pong Panginoon sa naging mensahe ngayong umaga. At ito po yung bahagi po na patuloy nating ipinaalala sa bawat isa sa atin, ang isang linggong gawain. At sabi nga po kanina ni Pastor, ito'y bahagi ng paghahanda sa bawat araw ng isang linggo para sa pagsamba sa araw ng linggo. Ang nagpapatuloy po nating gawain, ang ating pong Praying as One, mula po Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 ng umaga. At ang tuwing Sabado naman po, alas 6 ng umaga. At tuwing Linggo, alas 6:15 dito po sa atin sa loob ng center. Ang CE virtual class every Tuesday, alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. Day of Prayer and Fasting Kick-Off, yan po ay nagsisimula ng Wednesday, alas 9 ng umaga. At ang Fasting Engaging Accountability, alas 12 ng tanghali. Day of Prayer and Fasting and Session, Wednesday, alas 3 ng hapon. At yung Day of Prayer and Face-to-Face po, every third Wednesday of the month, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. At ang Praying as One, tuwing Miyerkules, alas 7 hanggang alas 7:15, online po yan. Ang Hope Meeting, every other Thursday, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ang C4 Family Live, Friday, alas 6:30 hanggang alas 7 ng gabi. Berean as One, tuwing Friday, 7:15 ng gabi. OFW, Sambahayan Worship, tuwing Sabado po, alas 11 ng gabi hanggang alauna ng umaga. Gospel Faithfulness Forum, as scheduled, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. SBC Sambahayan, as scheduled. Better Together, Partners in Prayer, as scheduled. Ito po'y paalala, nakakatanggap po tayo ng mga paalala. Mahalaga po na maging updated po tayo sa ating Better Together. Ano po? Kaya mamaya, kung narito na lang din po sila, i-meet po natin yung ating mga kasama. At ito pong ating Crossing Cultures International, ito po yung nagpapatuloy at meron po tayong nalalapit ng graduation. Kaya sa lahat po ng interesado, ay mangyari po na ipagbigay alam nyo na tayo po ay magsabi sa atin pong Sir Johnny at saka po kay Ate She. At ito po yung mga ilan pang mahalagang paalala. Kagaya po ng pahayag kanina, may Bible class po tayo alas 9:15 hanggang alas 10:15. Kaya wag po sana mawala ang marami sa atin. One-on-one mentoring, Rohilam Battalion Formation, November 22, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. At meron po tayong election ng COB. Next week po yan, after po ng service. Senior Thanksgiving, November 23 din po yan, Sunday after ng service.
Teachers Training Workshop, November, alam ko 29 to, USBCCI students ang pwede makibahagi at meron pong registration fee na 500. At kung kayo po ay willing din makibahagi, pwede po tayo mag-sponsor sa mga estudyante at sa gusto po mga dumalo. At ito pa po yung isang mahalaga. Ito po yung pangalawang pagkakataon na meron pong gagraduate sa atin. USBCCI candidate for graduation, November 30, alas 10 ng umaga. Update po ito. Christmas for Christ, yung deadline po nito ay December 7. At ang mission update as October 12, Christmas for Christ giving, meron na po tayong 20,150. At meron yung ating pong lote para sa Palawan, ito po ngayon ay 82,000 na. Wala pong klase ngayon ang Book 4. At meron po tayong mga bisita ngayon pong umaga, mga kasama po ng Pastor Willie. Una po ay si Sophia Javier at si Maria Flores. Pwede silang tumayo? Sila. Welcome po sa inyong lahat. At marami pong salamat. Magandang umaga pong muli. Tumayo po tayong uli para sa huling awit.